Oh. Hello, bro. Magkagawa ko na lang ito. Nagminaw, ginawa ng ito, katadya. Ah, Lingaw. Okay naman ko di, balang lingaw. Dili kinalang na ang tulong, taga para lingaw yung live ba. Sige, go ahead. Nasa may mo Ang discuss ng good ka about Jerusalem that may December 25, ang nga ba Tilo. Mhm. Ang Oh. Taga December 25 sa gabi mag-video call mi sa Jerusalem. Walay snow. Pero bugnaw lang to ang panahon. wala mong gid no, actually wala mong gid no kayo ng Israel. Tilda, mag-snow ng Israel, pero ang weather go up is 8 degrees. Si 8 I degree. mean, 8 degrees. 8, no, Dili. Ang temperature karon 44 degrees Celsius. Temperature 44 degrees Celsius. Conditions partly cloudy. Oh. pagka mga inunggitan ay insa man inunggitan na bro na bro. Saan? Sa Actually, Bethlehem, Jerusalem na temperature. Fahrenheit mo inunggitan bro, dili na Celsius. Fahrenheit. 44 degree Fahrenheit. Kanang 50 degrees ay people ay nagnahinga sa mga 15 or 14. Ha? So 15 or 14. Ano na ba? Wala na ba? See? Pero agad, bro, dagahan ng tapos idea I told you. kanang ang halos masagaman ng lugar, usually Africano lang wala makamagtuan. Kanang Israel, bro, pag hindi ganito pag 8 degrees ganito Celsius, ito mo yung magnawa. Ano yun? Hindi ka gawin ko. Ito na bigla. Ano ka init? Ba? Video call ni bro sa Jerusalem bro kay magsuri-suri lagi ang amo ang ka-video call lagi bro. Nya daghan lagi mga tao malako Kung sa balay lang sila, kung sa balay lang sila, okay lang na kami ng heater. Kalakalakas ko sa kalakalakas ko sa di ko sa balay ra gapon do. No, 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 no. Bro, na bro, I've been in many countries, bro. Like, ako, nag-uayra man ko na Bagigan State. Ang kadugnaw dito parang sa California kay 8. Ang isbig gusto ko ng gantis, ako ng gantis ko. Ayun. Kadugnaw ko. Usa yung bulana sa Jerusalem gid mo isno. Usa yung bulana. Wala may kwan kanang pagsuno ng libro mura yung tubulan na kanang bitang depende sa ugat ng bukod. Wala kuan sa kuan. Wala kuan sa Jerusalem kanang isno. Wala gasno ang kwan. Wala gasno ang Israel. Kadang tayo sa Israel wala kwan. Ito sulay tawag si kuan be. Diba? Sulay tag panawag dito sa Jerusalem be kung tinuod ba nga wala isno sa Jerusalem. Sulay tag panawag ha. Kamera daw ka nang halimbawa mag-hide ang leader. Mag-hide ang leader. Manawag ta. May taga-available si Kwan karon si Romel Tembrevilla. Kung available si Brother Romel Tembrevilla. Katong-tang na pag-adto na mo dito 14 degrees Celsius. So, lagi. Gabi na. Pero di ko pag-idla kanang mga pag-idla sa isno. Ang imo mago sa dating daan bro, ang ilang mo picture sa dating daan bro. Nasa picture pakita bro ba nga ang auto natakluban na sa isno. Unya ang mga kahoy na puno nag-isno. Ang mga kadalanan na puno nag-isno. Ang amo dihang tuyuan na i-disprove na siya by having video call sa mga naa sa Jerusalem. Salamat po kay ikaw mismo nag-prove sa ako karon nga wala gyud siya ga isno sa December 25. Pero kanang gingon nimo nga wala gyud isno dito, di na tinuod gingon man between January to February naa gyud siya isno.
Di, akong pagkakot ba, karang pag-snow niya, di pinag-inusiguro na dyan, snow kay, kami yung pag-snow siguro ka yan, hindi ko nito na, basta pag ang weather condition, mag-snow din na diya, bro. Di, daga na, mag-snow na diya, pero pag December 25, taga December 25 mag-video call mi. Karong December 25, Miyerkules sa gabi, mag-video call na pud mi. Unya wala isno bro, sa mo naman Pero lang ha, ang pagtitipid ng December, dili pa naman, dili pa sa winter. Ang winter bigla, natin pa na January. Ayun, ayun. No. Oh. Gusto mo dire kan nagimos dating daan ba? Nga sa December 25 ko no, pero ting baga sa isno nga ang auto din house makita. Night time lagi, yung gano'n na ko Ingon Ingon si Romete Bubulia, 13 years na siya sa Jerusalem, never nahitabo. Nga sa December 25, nahitabo nga nagka-isno. Never. Oo, tama. 13 Tama. years. Ikaw naman ang kaliguan ko. Ang pagpintin siguro ng Pagyadoy, hindi ba manggawa ang mga hayos sa December 25? Hindi siguro mo. Kayo. Pwede kayo. So, yun. Wala. Kasi kuans. Bro, nag-video ko lagi mi bro. December 25, bugnaw ang panahon na ang mga karnero sa gawas nagkaon. Dili na tinawago. Siya karon. Agree ko Ni siya karon. Ang lang tayo sa kabugnaw. So like tawag ha? So like tawag. Tagmutubag ni ron. Hello, Brother Jovan. Good evening. Brother Jovan. Hello, bro. Basta bro? Okay. Wait lang muna. Ayusin ko muna itong yung ating speaker dito para malipat doon sa kabila. Speaker USB, yan. Bro Jovan. Yes, bro. Okay. Magandang gabi, bro. Bro, may tanong ko kayo, bro. Diyan ba sa Jerusalem, bro, pag malamig ba ang klima sa December 25, ang mga hayop ba pwedeng lumabas? Pwede. Gaya nga nung lagi nating pinagpatunayan, may video nga tayo yan na nasa clip ata ni Brother Romel Tibrevilla ng Jerusalem. Talaga yung mga tupa dito, kaya nilang mabuhay at mag-stay sa labas. Kasi yung expert nga yung naalaga ng mga tupa, ayon sa kanila, kaya nilang mag-stay kahit may snow kasi talagang hindi pala tumapagos yung snow sa kanilang balat. Dahil sa tanong So yung snow, hindi tumatago sa kanilang balahibo yun. At saka, tandaan natin mga kapatid, sa 1 ng December, usually ulan lang nung tumakakat dito sa Israel. Kaya ngayon, buwan ng tag-ulan ngayon sa Israel, ganun na rin siguro sa ng Bethlehem. So, ito yung kagandahan ng panahon na magdala yung mga tourist natin papuntang Bethlehem kasi hindi naman nag-i-snow. Snow talaga. Jovan, meron kasi tayong caller dito na isang Seventh-day Adventist. Ini-insist niya na sa Jerusalem daw, nasa call siya ngayon, naririnig ka niyang sumasagot. Ini-insist niya na sa December 25, imposible daw na ang mga hayop ay lumabas kasi malamig. Totoo yun? Diyan pa sila hindi naman pwedeng mag-stay sila sa isang mga yan. Nakikita mo sa labas nga yan eh. Kasi yung mga tinutukan ng mga yan, kahit yung mga kahon, kahit na may snow yan, tayo nilang naglalakad yan. Na talagang tumatagal sila sa labas, Brother Jando. Okay, but ito nga ang dami.
ang daming ang mga SDA dito, eh bakit hindi nila tanungin yung mga kapatid nilang SDA dito? Ay, yun ang hirap sa kanila, kitang-kita na nila sa kanilang mata, eh, nagde-deny pa sila. Brother, huli ko doon. Ano masabi mo doon? Ako nakapunta na rin ako dyan. Hindi na ako ignorante kasi nakapunta na rin ako dyan sa lugar na yan. Ang tanong ko sa'yo, brother, alam mo ba kung gaano kataas o ka-elevated ang Bethlehem? Kasi si Jesus Christ, pinanganak sa Bethlehem. May idea ka ba kung gaano kataas agad si Levi? Brother Juban, narinig mo siya, hindi? Hindi bro, hindi ko nataas. Wait lang ha. Sige. Wait lang muna. Hindi niya din narinig ni Brother Jovan. Wait lang. Ano ba ito? Para marinig ka ni Brother Jovan. Sige daw bro. Ulit bro. Lakas ang boses mo. Lakasan mo daw. Hello. Narinig mo Brother Jovan? Wala. Hindi ko marinig bro. Pasok na lang kaya ako sa Zoom ni bro. Actually, nasa call siya ngayon sa cellphone number ko nag-call. Wait lang ha. Paano ko ba ito maipasok tong ano? Try ko kaya mag share audio. Baka sakali marinig. Okay. Wait lang muna ha. Yung aking microphone dito. Wait lang. Ayusin ko muna yung microphone ko. Huwag ka muna umalis na Brother Jovan. Diyan ka lang ha. Ayusin ko muna yung ating linya. Yes, bro. Ang microphone. Yun pala. Okay. So, ito ang gamitin ko. Microphone. Okay. Wait lang ha. Dagdagan ko to ng microphone. Dagdagan ko to ng microphone. Pero, narinig naman. Narinig naman eh. Wait lang. Sige daw, try mo. Microphone USB. Narinig naman. Microphone USB. Sige daw bro. Google. Sige bro. Shalom bro. Narinig Shalom. mo? Tinig mo ako, brother. Hello. Sige daw, continue. Pero Google, continue. Sige, continue bro. Marinig mo bro. Sige, continue lang. Hello. Narinig mo Brother Jovan? Hindi bro. Negative bro. Negative talaga. Sige. Ang sabi niya, alam mo ba daw kung I-relay mo gaano na lang. ka-elevated yung lugar na yan sa tanong niya? Ka-elevated bro. Kung hindi naman ako dyan sa expert na dyan pero bro, napuntahan ko na yan. Yung level kasi ng Jerusalem, napakataas talaga yan bro. Pwede naman natin i-google kung yung gusto mo yung level. Bakit ang hindi mo itanong na lang kapatid? Itong mga kapatid natin ng SDA dito, kung talagang gusto maliwanagan tayo dyan sa Pilipinas, pag-live mo sila para makita yung place kung tama nga yung hinaan nyo. Kasi kapatid, sa araw ng Disyembre, isa lang yung part ng Israel na nag-iisno kapatid. Tandaan mo to ha. Pagka yung rainy days ng buwan ng Disyembre, ang Mount Hermon lang kapatid ang nag-iisno. Wait lang. Hindi pwede. Wait lang muna Brother Jovan. Bro, Google! Ano kaya sa Viber? Sa Viber, tawag. Kasi naiintindihan ko actually yung pagkabuti. Sige. Hindi. Wala bro. Negative bro. Wala. Hindi narinig. Oo nga eh. Actually, naiintindihan ko. Sige bro. Sinasabi niya malamig dahil
Yung mga ano na nakikita mo ay pansin. Pero naririnig naman niya ako, bro, dyan, bro. Naririnig naman ako siguro. Isipin mo na ba't yung ano dito mo marinig. Ito, marinig mo siya. Itry, hindi mo, Sige. Sound check. Sound check nga siya, bro. wait lang ha, ba't hindi ka marinig? Ano ka problema to, ba't hindi ka marinig? Sige, ilabas ko na lang. Para marinig mo siya. Sige, loudspeaker ko na lang. Yan, bro, go ahead bro, go ahead. Sige. Narinig mo na ako. Yan. Dinig na kita, bro. Dinig kita, bro. Naririnig ka na daw. Sige. Narinig mo? Okay na. Oo, kapatid. Naririnig ka na. Okay. Ito lang ang kinship dito sa pinag-uusapan natin. Kasi during the December 25, ito possible na ang mga shepherd ay they are feeding their animals at night. Yun kasi ang contention doon, di ba? Kasi sabi ni Elisoriano, nakikita niya na nagsusay. Whereas, hindi naman ito doon. Hindi naman dyan yung talagang. Tama ba? Hindi tayo ito doon. Kasi nga, ano ba ito yung tik ng, hindi naman yung tik ng winter. Kasi nga sa January naman. So, yung mga karne sa labang, alam mo kasi pag-declaim kasi nangyari. So, anong mo kayo gagawin sa Jerusalem kung ano katata? Ang declaim actually bro, is 2,000 plus. Nag-bilihan. Well, so, ang sobrang lamig niyan. Pero, ito sa mga shepherd bro, hindi sila naglalagay ng kanilang hayop sa gabi. Hindi lang, sa gabi, hindi nila lang pinagpapakain ng ganun kalamig. Sa buong gabi. Ganun. So kaya, muntik sa gabi na, pwede nyo pakainin yan. Pero sa gabi, that is very impossible to feed animal. 8 to 10 degrees. So, sagot ko yan. Yun ang contention ko doon, bro. Kaya, ang sasabi ko na, hindi talaga, yan, lalo na siguro dati, it's not possible na December 25 nangyari yun. Okay, Brother Juban, ano masabi mo din, Brother Juban? Kapatid, i-correct ko lang, nag-average yan ng 14 to 15 month of December ang temperatura dito. Maniwala ka at hindi bro, kaya ko pang mag-sweatshirt ng manipis lang. At pwede akong mag-stay dyan sa labas ng kahit na 5, 6, 7 oras. So hindi pa sa talaga kalamigan. Bro, analogy to ha. How much more bro, dito sa tupa na ito? Tupa ay may special wool sila. Yung kasing balat nila bro, dito sa Israel, maniwala ka hindi, ginugupitan nila yan at ginagawa nilang pang ano namin sa winter, ginagawang jacket namin yan para sa winter time. And especially tama ka doon sa sinabi mo sa araw ng January at February, yan yung peak na winter talaga. Yung December kapatid, autumn pa lang yun. Autumn, pumapasok pa lang sa autumn na sa buwan ng December. Kung talagang papasok na tayo sa January, February, hindi na ako pwedeng magsuot ng matipis na sweatshirt, kapatid. Kundi yung jacket na may wool na. Saan namin kinukuha yung jacket na may wool? Sa tupa, kapatid. At alalahanin mo, kapatid, pagka kami ay nagpipilgrimage, kaya na namin mag-stay sa labas kahit sa open area. Bakit? May jacket kami na wool, wool jacket, pang winter, special for winter na talaga. So,
Analogy kapatid, lulugar ka sa katayuan ng tupa, yung wool na nakakabit sa kanilang balat, yun ang ginagamit namin sa winter So kaya nilang itolerate yung lamig sa labas kapatid. At saka papasok naman tayo sa kapanahonang iyon, siyempre ang mga pastulan ng mga tupa nung araw, open space, open area. Open area yan kapatid, hindi naman ngayon, gaya ngayon na talagang ginagawa na sila ng kural. Kahit nga sa Coral, kung makikita mo yung video namin nila Father Darwin na isinare ko, way back how many years na yun na nangyari. Kapatid, sa labas pa rin sila kumakain kahit sa ating gabi. Basta may makikita nila naman yung kakain nila, kakain at nag-i-stay sila sa labas. Brother Juban, So kapatid, kahit sa gabi? Paano pa sa mga hayop? Kahit sa gabi? Yes bro, kung lulugar tayo sa kapanahunan bro, yung mga tupa nga na ginawan ng koral, naglalakad lang dun sa koral na napakalawak Hindi nasa open area, hindi naman nila ginawan ng bahay ang mga yan Siguro may special na paggawaan sila ginawan ng bahay para kung in case na manganganak yung mga pregnant na tupa, doon nila pinag-i-stay yung mga pregnant na tupa para manganak. Pero usually kapatid, yung mga tupa na yan, naglalakad lang sa labas yan. Siyempre, naghahanap ng pagkain yan Kaya nilang mag-stay sa labas. Ngayon, ang tatanungin mo, paano naman yung mga pastol? Gaya nga ng sabi ko sa iyo kapatid, example, analogy to Kung ako ay isang pastol, naka-wool naman yung jacket ko, kaya kong mag-stay sa labas kapatid para magpastol. So, yun i-correct ko lang yun kapatid Sa araw ng December, pasok pa sa autumn, hindi ako nagkakamali, i-correct ako ni Bro Romel kung tama. Sa January, February, yan pasok na sa winter yan. Yun yung nag-i-snow na kung minsan sa Jerusalem. At never kapatid, never na nangyari dito sa December 25 exactly na nag-snow dito sa Jerusalem, sa part ng Jerusalem. Sa December, nag-i-snow yung Mount Hermon tama. Pero part ng Israel hindi pa nag-i-snow. Kasi hindi pa kaya bro 14 to 16 to 18 degrees pa lang kapatid. Yung 7 nga, ano na yun, pumapasok na ng January, yung sinasabi mong 6 to 7 degrees kapatid. Ngayon bro, naka-short pan lang ako kung maniwala ka. Naka-short pan lang siya. Naka-short pan lang ako kapatid, hindi ako nagsisinungaling kasi tayo ay nag-uusap sa Panginoon. Naka-short pan, naka-t-shirt pa kami dito kapatid. Ano yung yes bro? Diyan ngayon? Saglit i-check ko kasi dito kami may mga apps na i-check yung temperature i-check ko yung temperature dito sa area ko. Dito sa Jerusalem, nag-average sila ng 17. Imagine, tama yung sabi ko, 7 degrees today. Tomorrow is 16 degrees. Ang layo bro. Ang layo. Kaya mo pang parang nasa Baguio ka lang. Parang nasa Baguio ka kapatid. Kung ito-compare mo yung klima ngayon dito sa Baguio, parang ganito, nag-average sila 16 to 17 to 18. Pero once na tuloy-tuloy na kasi kapatid na nag-uulan kasi usually December talaga nag-uulan dito sa Israel. Diyan, isa lang yung place na nag-i-snow kapatid sa December, Mount Hermon nag-i-snow na. Pero other part ng Israel, Jerusalem, Bethlehem, wala pa kapatid. Very wet. Kaya ang ginagamit namin sa araw ng December, alam mo kapatid, boots. Naka-boots kami lahat kapatid. Tanong kasi sa amin, kasi kami nandito. Naka-boots kami kasi basang-basa yung mga dinadaanan namin. Yun lang, bro, dyan. Bro, anong sabi mo doon? Okay. No. Nawala si bro. Hindi ko rin marinig. Ang mga record kahit saan tayo, kahit saan kami dito sa Pilipinas,
Nag-adjust talaga, no? Nag-adjust talaga siya. Ngayon din, sinasabi nga na nag-adjust lang siya. Ang meron talaga akong na kahit lago na napapakain ko talaga rin ko dahil sa talagang tapos ipapakain ko talaga ng ano ng mga karne pag-uwi ko sa mga binabalik ko kasi ito nila yun ginagamit ko lang ginawa rin. So, meron siyang sophistical. Bro, sorry ha, sorry. Sorry. Wait lang muna. Sige. Ano yung brother? Sorry bro Okay. Alam mo ba kapatid dito, alas 5 pa na ng hapon, madilim na? Ha? Madilim na kapatid. Usually dito kumakain di sila alas 9, dilim na yung kapatid. So ibig mong sabihin yung meal ng mga tao dito or meal ng mga tupa man yan, ay hindi wala silang karapatang kumain kahit madilim na. Bro, wag nyo kasing medyo masyadong ano kasi yung mga ano nyo kaya kayo nalilito, kapatid Kami na nga nandito sa Israel. Maniwala ka ba kapatid, kahit 4:30 ng hapon dito, madilim na, gabi na. Kaya ang tinatawag namin minsan dito, Erev Tov, nag-e-Erev Tov na kami sa mga tao dito kasi ikinukonsider na namin na gabi dito. So, ibig sabihin, kung kumain kami ng madilim na ng oras ng alas 7 o alas 6, alas 5 na napakadilim na, hindi pwedeng kumain yung tupa. Bro, napakaano kasi yung mga ano nyo mga pang-una nyo. Sorry talaga. Pero kami dito kapatid, lahat ng nilalakbay ng ating Panginoon, nilakbay namin dito at nag-research kami, hindi lang sa sarili naming unawa na sa aming interpretasyon na, ay oo nga no, hindi pwede ipanganak ang ating Panginoon kasi ang lamig. Hindi Kasi mismong karanasan sa aming mga sarili, pinatunayan namin kapatid. Hindi pa malamig ngayon kapatid. Mali yung sinabi mo. Yung temperaturang sinabi mo bro, temperatura sa Jerusalem yon yung 14 degrees. Kaya nga sabi ko, may mga areas dito hindi pare-parehas ang degrees ng ano namin. Ang sinasabi mo nag-negative sa buwan ng Disyembre kapatid, sa Mount Hermon sa north, sa border ng kung saan sa border yun ng Lebanon. Nandun ka sa north area kapatid. Yung binabanggit mo nasa south ka ang layo. So, iba yung temperatura doon sa north, iba yung temperatura na binabanggit mo dito sa south. Pero kung tinutubok mo sa akin yung temperatura ng north, agree ako dyan, nagne-negative, nag-i-snow na doon. Sa Mount Hermon nga yun, kapatid. Yung binabanggit mo na dito sa south area, Palestine, Jerusalem, Modiin, itong area ko, ito part ng south to. Asdod, ano saan pa. Ito part ng south dito, bro. Alanganin kang mag-i-snow dito at malamig pa, bro. Maniwala ka, hindi pa kami ganun giniginaw dito, kapatid. Ang problema namin dito, ulan. Ulan, basang-basa kami sa ulan kasi maulan nga sa araw, buwan ng Disyembre. Yun lang kapatid, maniwala ka. Sige bro, dyan no? Okay, brother, go. Ikaw, ang sabi mo doon? Hindi ko naman sabi marinig na pating out siya At so, hindi ko pating out sa rin sa iyo, hindi ko sinasabing maintindihan ito.
Mali bro, mali. Bro, wait lang muna. 5 minutes sabi si Brother Juban. Brother Juban, go ahead. Bro, wag mo kasing ipilit yung ginugel mo kasi mismo nakatayo ako. 15 minutes away ako sa Jerusalem, kapatid. 15 minutes away ako sa kay Bro Romel Tiberbilla ng Jerusalem. Ikaw nagbibigay bro ng temperatura namin dito. Alam mo ba dito, high-tech dito sa bansang ito. Lahat ng phone namin nag-update yung temperatura dito. O yung sinasabi mo 14 degrees bro, pumunta ka ng Baguio kung ano yung lamig na naramdaman mo sa Baguio. Yun yung nararamdaman mo. Pwede ka bang magsuot ng wool na jacket doon? Gaya ng isinusuot namin sa winter time pag na ganong temperatura. Hindi. Nag-wool ka lang bro pag nagne-negative na. Talagang special na ano. At saka bro, analogy niya kapatid. Yung tao nga, kami nagpipilgrimage, kaya namin mag-stay na naka-wool kami. Yung pa kayong tupa. Imaginin mo na lang kapatid, hindi ko inaano yung inare-respeto ko yung opinion mo. Pero kami kaya namin mag-stay sa labas during Christmas Eve o anumang holidays dito during winter time sa aming pilgrimage. Yung pa kayang tupa bro, na napaka-special ang kanilang balahibo. Bro, maniwala ka ba kahit napatakan mo, buhusan mo ng snow yung katawan ng tupa parang, alam mo ba yung gabi kapatid? Meron yung gabi pagka binuhusan mo ng tubig, yun parang, alam mo yung bro dyan do, yung hulog. Di ba? Ganon yun. Ganon din sa balat ng tupa, bro. Pagka buhusan mo ng snow yun, parang dumaan lang sa ibabaw yung snow, bro. Hindi tumatagos sa balat ng tupa. Hindi tumatagos, kapatid. Bro, dyan do, kung maalala mo yung live ko dun sa mga tupa. Natandaan mo yun? Oh, yung kausap. Bro, alam mo ba kapatid? Paano, nasa labas? Hindi lang may-ari kapatid. Expert ang mga yun, bro. Ayaw pa kaya gagawa ng sariling opinion lang natin. Mga expert yun. Ang sabi niya, kahit na matagusan ng snow yung balat na yan, parang yung lang, dumadaan lang at parang pinakpag mo lang hindi makakaabot mo sa skin ng tupa. So tuturuan pa ba natin yung mga expert dito sa Israel, bro, pagdating sa pag-aalaga ng mga tupa? Parang hindi. Kasi sariling mong opinion yan, kapatid Sa amin dito, magpatunay kami. Sige, kapatid.
Ikaw naman, Brother Google. Mm, Bro Jando, excuse me, Ah, ang dating daan bang kausap natin, bro? wait lang muna. Ano yan, ano yan, Brother Juban? Bro, MCGI bang kausap natin? Yung kapatid natin? Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist, oh. Yung kasama ko kapatid, Seventh-day Adventist dito. Maniwala ka? Ikwento ko sa'yo, ha? Sinama ko yan, ha? Natulala siya. Oh, natutulala siya. Pati pag-celebrate yun ng Christmas, natutulala siya. Kasi wala ka namang nakita dito kapatid, kundi Kristyanong Katoliko lang. Paano ni Bro Google? Naririnig ko siya, pero may mga part lang na naririnig ko siya. May mga pa narinig mo siya. Wala. Hmm. Sige lang, makinig din. Brother Jovan, siya yung nakakaranas doon. Hindi daw pwede na ikaw yung magsasabi kung ano yung kanilang karanasan doon dahil sa ka lang. Pero sila yung nakakaranas doon. Yun ang ibig sabihin ni Brother Jovan. Okay. Mm. Kasi sabi sa kanya, bro, ng Nawala ulit. na i-degree ko din sa winter. Sa temperature na 8 degree? Sa mga temperature na sabi ko sa'yo, bro, most of the time, yung sa ibang bansa, lalo ng starting February, starting October, gano'n. Nawala ulit siya. Isang September, usually nasa yung tatlo, at ano yung kasama ko. Ako yun, naman, kasi umalik na naman yung grupo ng papuntang Turkey. So ako nataiwan ko, this is important the year na nataiwan ko. So, ibig sabihin, yung sinasabi ko na 8 degrees, saan below 10 degrees, biniwala ka. Sabi niya yung kapatid, sabi niya nun, pero kayang-kaya ng mga tubig, kaya ng mga sayok. Totoo yan. So, gaya ng sasabihin ko, bro, sayok na ganyan, yung mga tinatawag natin na mga Tupa. kasi ng mga ayot na yan, kahit ginagawa talaga ng filter yan kasi hindi nga nila pinoprolong sa gabi, hindi yan nila pinoprolong sa malamig. O kaya nga nila yan, kaya nga sabi ni kapatid, kaya nga nila. Pero bro, kaya sila gumagawa ng shelter kasi ayaw nga nilang malamig. Kaya nagagawa sila ng shelter. Kaya sa Jerusalem, it is very seldom na magkakaroon sila ng gabi, talaga doon yan sa shelter. Bro, Gustong wait lang. pasok dito daw kasi nag-isnolo sa kanila. Si Saan? gustong mag-insert muna dito. Wait lang ha, try ko lang. Sister Arlene ka naman, good evening. Good evening po. Yes, ano mo te? Taga saan po ba yung caller mo? Nasa Pilipinas lang. Ikaw, tinasa ka? So ako nasa Wisconsin. Nasa lugar ako na mag-i-snowstorm. Nasa? Nasa Wisconsin ako. West, Tapat lang po ng Chicago. Chicago. Chicago pala. Hindi, yan na yan. 5 hours away from Chicago. Okay. Dito po, nag-i-snow na po lahat. Kalsada lahat, nag-travel po kami ng snow. Tapos, yung sinasabi niya na yung karnero na hindi pakakainin sa labas, yung mga karnero po dito, nasa labas, walang bahay. Naglalakad po sila sa snow. Ayan na. Kasi po, yung temperature na sinasabi niya, 18 years na po ako dito. 10 years? One time lang po ako
ano ng experience ng snow dito na -0. Once nga -0, nakakalabas pa rin kami sa labas only for 10 minutes or 20 minutes. Pero may suot kami, sabi no, yung kapatid natin na wall. Yung -0, magpakulo ka ng tubig, ihagis mo sa labas, in 1 seconds, magiging ice po siya. Pero kami, makatindig pa rin sa labas. Pero, hindi ka makakalabas ng 5 to hours, hindi ka makasurvive niyan kung wala kang wool na damit. Kaya yung sinasabi niya na hindi ka makakalabas ng bahay, makakalabas po. Yung Christmas po na December 25, sabi nila, hindi mag-i-snow. Depende po yan sa weather. Mayroong Christmas dito na December 25 na walang snow pero malabig lang, pero nakakalabas pa rin kami. Pumupunta pa nga kami ng mga activities dito na mga castles, no, sa labas. Naglalaro pa nga kami. Kaya yung sinasabi niya na hindi ka makasurvive, nalalabas sa labahay, hindi po yan totoo. Dahil sa 18 years ko po dito na nakatira, one time lang po nangyari sa akin ang 0 degree. Sa yan po. 18 years, one time na nangyari ang 0 degree. Yes. At saka, lumabas talaga ako, nagpakulo ako ng tubig kasi sabi ng husband ko, lumabas ka, magpakulo pa ng tubig para malaman mo ang 0 degree. Nung kumulo na tubig, hinagis ko labas, 1 seconds, naging ice siya. Imagine mo na, ha? Pero nakalabas pa rin kami. Pero nakatayo pa rin kami sa labas. Yung mga karnero nasa labas kumakain. Oo, pati yung mga baka po, yung mga horse, lahat, mga deer, nasa labas. Humahanap ng pagkain. Tapos sinasabuyan namin ng apple dahil yun ang kinakain nila. Winter. Yun po. Sige bro. Tama. Wait lang. Tama. Kakausap si Google ha. Go ahead. Magandang gabi sa inyo mga Pilipino. Okay, umaga po dito sa amin. Hindi kanya umaga daw doon. Okay. natin bro, diba? Naman bro, naintindihan ko siya. Hours, yung mga baka po dito, 24 hours po. Ang sabi ni ma'am, 24 hours daw mga baka doon sa labas kumakain. Kasi kailangan po namin ng milk kasi ginagawa po cheese dito po. Go ahead, ete. Ako po, okay. Para malaman mo, yung mga baka po dito, 24 hours po pinapakain dahil ang Wisconsin ay produkto ng mga cheese. Kailangan namin ng gatas para makuha yung gatas ng baka. Kaya pinapakain po dito ng 24 hours. Kaya wag kang kasi yan ang produkto ng Wisconsin. 24 hours, imagine mo yan, pinapakain ang baka sa labas kasi magpo-produce sila ng gatas na gawing cheese dito. Okay, brother Google. Google I don't know kung gaano ka sa expert dyan. Hindi pa ako nagano ng expert po dahil
Dahil nakikita ko po siya. Hindi ka nagkita kayo. Usually, going Kung hindi siya hindi po Bro, ako nagsabi na bro. pinapakain po siya Bro, 24 hours. Bro Jando. Sabi ko po sa inyo, Bro Jando. lang. Bro Jando. Hello bro, Juban. Mr. Bro Google, ang inaano mo naman kasi yung hindi pinapakain sa gabi. Hindi mo ba alam, kapatid, kung tinuturo mo dito sa Israel? Ito ha, bro ha. Bro, ito ha. Hello po. Ang isinasam... Wilate. Si Bajuban muna. Bro, sinabi ko na kanina sa'yo, pagka nakasalubong namin ang isang pastol, alas 4 ng hapon pa lang, ang sinasabi namin, Erev Tov. Ano bang ibig sabihin ng Hebrew na yun? Ha? Ano bang Hebrew na yun? Yung sinabi ko, ibig sabihin, pinapatungkulan mo na grinigritan mo na sa araw ng gabi. Bro, ano naman ang pinagkaiba ng alas 4, alas 5, alas 6 na gabi na sa midnight na gabi na nagpapakain? Ano yon? Fasting. Pupunta tayo doon sa medical term na magpa-fasting muna sila before nakatayin. Ganun ba yun? Yun yung point mo, kapatid eh. Ang dito, ang mga tupa bro, alas 8, alas 9, nakatambak lang yung food nila sa tabi. Doon sa open area sila kumakain, ag-i-snow naman yan, o ubo lang yan. Pupunta sila doon sa nakaimbak ng kainan nila. Anong pinagkaiba ng midnight bro? Saka alas 8, alas 7, alas 9 ng gabi. Yun kasi yung inaano mo bro, yun kasi yung ginigiit mo eh. Na yung livestock preparation para sila ano yun, fasting, magfa-fasting sila bago i-prepare, gano'n. Parang istuyot naman yun bro. Alam mo ba yung istuyot sa'yo bro? Nonsense. Kaya nga bro, yung preparation na lang, yun na lang yan. Tama yung sabi ni sister, yung tao nagtatagal diyan sa labas. Alam mo kasi bro, pag negative zero na yan, talagang malamig na yan, wool nang ginagamit. Yan nga yung pinaliwanag ng sister sa'yo. Yung ginigiit mo kasi, yung midnight, imposible na may magpapastol sa mga tubo sa midnight. Ano naman ang pinagkaiba sa midnight sa oras ng alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9? Consider na gabi pa rin yung kapatid. Ano ka ba? Analogy na lang bro. Ano mo na lang yung analyzation mo na lang. Anong pinagkakaiba ng midnight na gabi sa alas 11, alas 10, alas 8, alas 9, alas 4? Night pa rin yan bro. Kaya sinasabi namin sa mga Israeli dito, Erev Tov. Binabati namin yung gabing pagbati sa kanila. Nagpapakain sila kapatid. Anong pinagkaiba? Yung pinakain mo ng tupa ng oras ng midnight at saka sa oras ng alas 8, alas 9, alas 10, may pagkakaiba ba? Nag-midnight snack din yung tupa kapatid. No. Ang gusto ko wag mong guluhin yung ano mo bro, dahil sa pananampalataya mo, diyan ka ano bro. Sige, ikaw din bro. Bro Jando. Pero Juban, naririnig niyo si Brother Google? Naririnig niyo? Oo. Naririnig niyo siya? Narinig niyo ba ako? Sige, kayo muna. Opo. Bro Google, lang nga para malaman ko kung naririnig ba talaga siya. Sige bro Google, magsalita ka muna. Sige daw, hello. Hello, Mike. Sige bro Jando, diyan ka pa. Naririnig mo siya, Brother Juban? Baka hindi niya ako naririnig. Wala na si bro. Bro, hindi mo siya naririnig. Sige sis, ikaw muna magbahagi sis. Bro Juban, hindi mo siya naririnig? Yan lang ha. Ginagawa ko kasi ng paraan dito kasi na pero pura yatang mahirap. Brother Google, naririnig
Brother Gogol, Well, naririnig ko, lalo na si Madam malinaw, butis mo malinaw. Pero si bro kanina, I don't know kung hindi ba siya cutting out sa'yo, pero sa akin kasi cutting out siya. naririnig mo siya, Brother Juban, hindi? Bro Juban, naririnig mo siya? Bro, umalis yata. Umalis yata siya kasi nawala nga siya. Bro Juban, naririnig mo siya? Wait lang ha. Bro, ganito bro. Bro, ganito. I will make my case, okay? I will make my case dito ngayon. I know, mag-disagree talaga tayo dito kasi kung sang-ayon tayo, wala na tayong pinag-usapan dito, di ba? Sa live mo. So, this is my case. Ako bro, nagkaroon din kami ng mga karnero, nagkaroon din kami ng mga baka, at marami pang iba. Okay, number one, first, ganito bro. Ang mga livestock ng mga karnero, hindi yan sila kagaya ng mga baka na pinagatasan. Na pwede mo silang pakbakan. Kasi ang modern ngayon bro, ang modern kasi ngayon sa baka bro, halos lahat sila pinapakain. Pero may mga period lang, hindi sila pinapakain palagi. Mamatay yung hayop mo. Pinapakain sila ng certain parts. Sa gabi, pinapakain din sila mga ginagatasan. Pero yung karnero bro, yung hindi mo ginagatasan, ako man, sarili ko, ilang taon din akong nagpapakain ng mga hayop namin. Yung mga hayop bro, kasi ako man, pinapahinga talaga sa gabi yan. Pinapahinga natin sa gabi. Ganon. Brother Juban, naririnig mo siya? Brother Juban, naririnig mo? Sandali lang po. Ikaw din, naririnig mo siya, te? Naririnig mo? Oo. Yung sinabi po niya na hindi pakainin yung mga hayop, ang ibig ko naman pong sabihin dito, hindi po pinapakain yung 24 hours. Pero yung mga nagtatrabaho po sa mga bakahan dito, binabantayan po nila ng 24 hours dahil sa gatas. Yun po ang ibig kong sabihin. May time po siya talaga na pakainin. Pero dito po, 24 hours po ang bantayan dahil marami pong baka. Dahil yung mga gatas po, isusupply po nila sa cheese factory po dito. Kaya yun po ang ibig kong sabihin. Kaya kahit dito magbagyo man ang snow, kung ano man siya, magbagyo man dito, mag-snowstorm man dito, 24 hours po, ang bakahan po, open po dahil kailangan ang fresh milk po, pag kinukuha po yan sa baka, diretso po yan kaagad sa factory ng mga cheese dito. Kaya yun po ang ibig kong sabihin sa kanya. Kaya yan po siya na kahit mag-dedicative dito kasi sa Amerika, 24 hours, basta business is business. Kahit pa magbagyo ng snow, trabaho mo talaga yan. Kaya nga, meron dito mga wool na sinusuot na pwede kahit malamig, makakalabas pa rin po kami. Thank you dyan sa information mo, Mang No. Pero I hope you understand the contentions of this. Hindi po natin yung ano po importante na mga content po. Ang inaano po dito yung snow. Snow po, ang snow po, iba-iba yan. Every day is different weather. Kaya hindi kay isang araw pare-pareho. Iba po siya. Ma'am, pumasok ka kasi dito sa conversation na hindi mo pa masyadong nag-effect contention sa pinag-uusapan namin. Ang pinag-uusapan namin dito, ang issue kasi dito, ma'am, yung during the December 25, si Jesus Christ nasa loob ng pasungan ng baka, tapos yung mga karnero nasa tapat. Nagpakita yung angel doon sa mga shepherd. Now, meron din. Example ko lang po sa inyo yung bakahan. Yung karnero dito po na nasa labas. Depende lang sa karnero kung papasok sila sa kanilang bahay. Kasi meron din silang bahay sa labas. Ito lang, ma'am. Wait lang bro, ito bro, nag-gets ko ha. Bro, ito nag-gets ko ha. Sabi mo kasi, si Kristo, nung siya nasa pasungan, yung mga hayop nasa labas. Tama yon. Yung mga hayop nasa labas, nung si Kristo ay nasa pasungan. Pero ang sabi mo kasi, hindi pwede ilabas kasi malamig. Ngayon, si Ma'am Arlene, nagsasabi siya na kahit malamig, pwede lumabas yung mga hayop, kumakain pa nga. So, ibig sabihin, yung sinasabi mo na hindi pwede ilabas, na debunk niya yon.
Kasi nasa kanila, sa karanasan niya, Bro, yung mga tupa nasa labas talaga, kumakain pa nga. Oh, Branjan Do, yung mga tupa po dito, may sariling bahay po. hindi man niya, hindi. Kaya depende sa mga tupa kung Ayos papasok yun. sila o hindi. Hindi sila pinapaspasok po sa bahay. Ma'am, I hope you understand, no? Ang premise ko kasi ganito. Ma'am, pakinggan niyo muna, ha? Pakinggan niyo muna yung sinabi ko. Ang contention nga natin dito, according to maybe the tradition or beliefs of the Catholic, na December 25 ito, okay, na pinanganak si Jesus Christ, December 25. Now, the scenario is this. Ang scenario ganito. Si Jesus Christ, pinanganak ng December 25, ang mga hayop na sa labas, na pinakain ng shepherd at nagpakita sa kanila yung angel. So, walang hayop doon sa kanilang patungan. Ano bang tawag yan doon sa loob? Sa parang hawla nila. Walang hayop doon na sa labas. Pinakain, no? Ngayon, since December 25 yan, kaya gusto kong i-debunk yung December 25 na nangyari. Kasi nga, ganito, okay lang na hindi kayo maniwala sa akin sa ngayon habang sinasabi ko ito. Pero try to search yourself. Kayo lang kayo lang mag-research mamaya after this. Pero, sasabihin ko sa iyo. Tapusin mo ako, ha? Papatapusin mo ako. Okay. Sorry. Okay. Kaya sinasabi ko, may mga, ako mismo ha, tagabantay ako ng hayop ha, nung kabataan ko. Yung mga karniro, ma'am, livestock kasi yan, kasali yan sa livestock. Yung mga livestock kasi, ma'am, iniingatan kasi yung mga livestock. May mga paraan dyan sa mga shepherd na hindi nila pinapalabas sa mga malamig na lugar ng prolonged cold kasi nga doon sa Israel, pagka December 25, maglalaro ang weather condition dyan sa 6, 7, 8, or 10 degrees. Malamig yan. Malamig yung mga ganyan. So, ang ginagawa nila, ma'am, pinapasok nila sa shelter. Kaya, tignan ninyo ang logic dyan. Pag medyo malamig na ang panahon, meron ng pasungan ang mga hayop. Kasi pinapapasok nila kasi ayaw nilang ma-expose sa malamig yung livestock. Livestock yan, ha? So, yung karniro na yan. So, kapag malamig na doon sa Israel, lalo na sa Bethlehem na 2,000 plus ang elevation dyan sa lamig, pinapapasok na nila. So, I really believe na hindi nangyari sa 25. Brother Google. Kaya ngayon, Branjan Do, sandali lang, Branjan Do. Yun. Sandali lang, Branjan Do. Wait lang muna, Brother Google. Tinanong ko si ChatGPT, kung pwede bang ilabas ang mga sheep kapag malamig ang panahon. Ang sabi niya, Pwede. maaaring ilabas. Yes. Oh, maaaring ilabas. Branjan Do, Yes. Maaari nga. sandali lang. Oo. Yes, Ate Arlene. Go ahead. Okay, tatalungin ko siya. Dito sa Wisconsin, nag-i-snow talaga. Tatalungin kita. Meron sa Wisconsin on December 5, meron bang panahon na nag-i-snow dito o wala? Ma'am, ako honestly, Kasi dito kulang kasi meron din sa December 21, wala kaming snow dito kahit isang bottle ng snow. Depende yan sa weather. Wala kami ni isang snow, hindi malamig. Kaya hindi every year na sa December 25 sa Wisconsin mag-i-snow. Meron ding zero time na wala kaming snow. Yun. bakit napunta tayo sa snow? Kasi malamig ang Kanina, na hindi pwedeng ilabas ang mga mga sheep sa malamig na panahon. How much more sa snow? Sabi mo kasi kanina, Oo. kaya nabanggit yung Hindi snow. ang attention natin, bro. Para Kasi sinabi mo, yung pinanganak bro. ni Jesus, kung may snow. Sabi mo Ma'am. kasi kanina, Brother Google, Ma'am, sabi mo kasi kanina na hindi pwedeng ilabas ng mga shepherd yung sheep nila dahil malamig ang panahon. Pero si Ma'am Listen to Arlene me. dito, si Ma'am Arlene, siya nagpapatunay na kahit makapal ang snow, pwede pa rin ilabas ang shepherd, ang sheep. okay. So sa mga salita, yung sinasabi mo na dinidebunk ni Ma'am Arlene. Okay, let me expound, bro. Let me expound. Oh. Unang-una, hindi natin pinag-uusapan dito ang snow. Kasi, bro, para malaman mo, bro, ang snow
hindi kailangang super lamig. Actually, ang malamig sa winter, bro, hindi yung sa snow, kundi yung patunaw ang snow. Yan dapat pong maintindihan, bro, ha? Nawala man siya. Nawala na siya kasi Nawala man. kasi ang snow po kasi dito, depende talaga yan. Kahit sinabi niya na malamig yung snow matutunaw, hindi. Weather po yun. Ang weather po ang nagdala ng snow. So, na-debunk si Holy Google. Na-debunk mo siya, te. Grabe, galing mo, te. Kasi 18 years nasa snow ka. Ako nga dito, Brother J, alam mo, July dito summer ha. Unang pagpunta ko dito July summer. Alam mo ba? Pinagtawanan ako dahil nagagamit ako ng heater na blanket. Summer yun. Pero sa 18 years, na pagtira ko dito, nasanay na yung balat ko. Kaya kahit mag-iisno sa labas, wala na sa amin yan, yung lamig. Pwede kami maglaro sa labas. Sige, go ahead. Ma'am, I don't know if you agree with me, the most colder part, hindi yung nagsa-snow, kundi matutunaw na yung snow. But let's set aside the snow. Kasi para maintindihan mo, kapatid na Jando, huwag nating antayin na mag-snow para magiging malamig siya. The coldest part talaga, lalo na sa winter, yung maghangin. Maghangin, mag-snow. Yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin. Hey, wait. Kahit walang snow, kung malamig siya, pwede pa rin ilabas. Please, paano mo? Dito po, kapatid, dito po sa Amerika, kahit walang snow, malamig pa rin po. Malamig pa rin po siya. Malamig din siya. Weather yan eh. Weather po siya. Kahit walang malamig din. Ma'am, you disagree. Dapat disagree. Tingnan mo ng mabuti, pabigyan mo yung mabuti yung premise ko, ma'am. Hindi ako nagbanggit ng snow, okay? Hindi ako nagbanggit ng snow. Kaya sinasabi ko sa Dando na yung pag-snow, hindi yan indicator na yan ang talaga ang pinakamalamig. Ang pinakamalamig talaga during yung hangin, grabe. Pagka maghangin yan, bro, Jando, kahit na walang snow yan, sobrang lamig talaga. So anyway, ano ang gusto mong patunayan, Brother Google? Anong gusto mong patunayan ito? Na ang hayop, hindi pwedeng ilabas kung malamig ang panahon. Yun ang sabihin mo. No. Ganito. Ano? Pakinggan nyo ng maigi, pakinggan mo maigi. Okay, this is a tradition. Kahit ako, kasi ako nga, shepherd nga ako, no? Meron nga, marami nga kaming baka. Actually, nagkaroon din kami ng karnero. Marami din sheep kaming baka. ang pinag-uusapan, hindi yung baka. Kapag shepherd ka, bro, kapag shepherd ka ng livestock, okay, kapag shepherd ka ng livestock, or traditional na shepherd ng pamaraan ng pag-shepherd ng livestock, pagka malamig, bro, hindi mo kailangan na ilabas at yung hayop. Actually, kasi nga makapal nga yung yung wall. Di can live. Pero yung mga shepherd, bro, hindi nga nila pinapalabas ng pupalong kagabi. Kasi hindi naman kakain yung karniro paggabi na magpapahinga. Okay. Wait lang ha. Nakuha ko. Ganyan po. So, sabi mo, hindi nakakain ang karnero sa gabi. Yan sabi mo ha, hindi nakakain ang karnero sa gabi. Ma'am Arlene. Hindi naman ganun. Correct. Let me correct you. Alam nyo kasi pagka pinutol nyo ako, maybe ma-misinterpret. Hindi ko po marinig. Hindi sila ang hayop natin, bro. Hindi sila kumakain sa gabi. Madalasan, hindi sila kumakain dahil ganito ang... Hindi ko po narinig yung sinasabi po niyo. Hindi mo narinig, te? Hindi. Wait lang ha. Ba't hindi ka marinig? Hindi ko sinabi na hindi sila... Narinig na kita ngayon. Hindi ko sinabi na hindi sila kumakain. Okay? Ang mga shepherd, hindi nila pinapalabas ng prolong lalo na sa malamig. Kaya, it is very logical na meron silang mga shelter. Okay? May mga shelter sila. Kaya pinapapasok sila, basta sobrang lamig sa gabi, pinapapasok sila sa loob. Hey, Brad JD, yung sinasabi ko niya
yan pong sinasabi niya na sobrang lamig sa gabi, dito po, 24 hours po ang lamig. Tapos, Negative zero pa nga. Tapos, yung mga karniro po dito, nasa labas pa rin po. Kahit Sa labas, umaga, 24 tanghali, hours. gabi, 24 hours sige, ang Brother Gurgel, anong masasabi mo doon? Sabi niya, doon sa Okay. kanila, 24 hours, malamig, nasa labas ang mga karnero. Ano masabi mo doon? Okay. Wala tayong pakialam sa Wisconsin. Ang pakialam na natin, itong... O, dali, wala mo na kayong tumawag. Karniro po, the same lang po yun. Contention. Kasi nga, Bro, wait lang ha. Bro, Sabi mo kasi kanina, ang mga shepherd, hindi nila inilalabas ang kanilang mga hayop at pakainin sa gabi dahil malamig. So, ang sabi naman ni Ate Arlene dito, sa kanila, 24 hours ang mga karnero nasa labas, malamig. Paano mo, ngayon Okay. yan? please, kaya mo bang bro? Kaya mo bang in a few minutes, wag mo akong i-interrupt? Can you do that? Wag mo akong i-interrupt habang sasagot ako. Ha? Okay. Because this is not a funny thing. Kailangan dito intellectual. Unang-una, ang senaryo ng ating pinag-uusapan is about doon sa kapanganakan ni Jesus Christ na meron nga itong shelter. Meron itong shelter, kaya nga doon si Jesus pinanganak. It is very logical na kapag during the coldest part, pinapapasok sila doon sa shelter. Doon sa Wisconsin naman, bakit natin gagayahin yung sa Wisconsin? Kasi hindi naman yung senaryo doon kay Jesus Christ. Kasi mga taga-Wisconsin, maybe hindi nila nilagyan ng shelter. Bahala sila doon. Pero okay lang, bahala sila. Dito tayo sa part na kung saan mababasa natin sa Bible na meron silang shelter. Now, ano ba ang logic na gagawa ka ng shelter ng iyong mga karniro at hindi mo naman sila pala ipapasok? Diba? Dito po, Logical. meron po shelter ang mga Now, karniro. here comes- Depende lang po sa mga karniro kung papasok sila sa shelter o hindi. Pero 24 hours po sila, nasa Don't labas po get me sila. wrong. Hindi po sila Okay, pinapapasok. Kusa po silang Now, pumapasok. Don't get me wrong na sinasabi ninyo na hindi sila kumakain at hindi sila pwedeng ilabas. Kasi yan ang sinasabi kanina ni Brother Jando. Sinabi mo hindi sila kumakain sa gabi. Sinabi mo hindi sila pwedeng ilabas. Pwede nga silang ilabas. Pero yung mga shepherd, bro, kahit na mag-research ka, ang tradition talaga ng shepherd, kapag gabi na, kapag malamig, usually pinapapasok nila sa shelter. Kaya nga may shelter. It's very logical to think that shelter is a shelter of the livestock. Hindi mag-prolong yung lamig. Sa Wisconsin, hindi na natin alam yan kasi I don't know ano ang paraan at procedure ng mga farmers sa Wisconsin. Dito natin pag-usapan, ma'am, sa settings dito sa Israel, lalo na sa Bethlehem. Kasi gumawa sila ng shelter. Dito tayo po. So what is your logic na gumawa ng shelter yung mga shepherd, tapos pala 24 hours pala ilagay sila sa labas. It's very unlogical talaga yan, Brother Jando. Sige bro, ikaw naman bro. Ikaw, kasi ganito yan, bro. Ang sabi mo kasi, imposible na ilabas ng shepherd ang kanilang mga tupa para pakainin sa gabi. Yan ang sabi mo, imposible. Pero si Ate Arlene dito, nagpapatunay siya na sa kanila ang mga sheep nasa labas, walang shelter. So paano mo Hindi ko ngayon sinabing i-debunk yung imposible. sinasabi I-recall ni mo nga. Ma'am Arlene na nakikita niya doon mismo, nasa Pilipinas ka lang eh. Sa kanya, I-recall mo nga bro, kung imposible. Is it possible? Hindi, dito po kasi ang mga Pero, lampo dito, ayaw pwede na po ako. Ang mga ilabas nila sa gabi. lampo dito kasi, Go, ma'am. Ikaw, ma'am. Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. okay. Ang mga karniro po dito, kasi ang pinag-usapan dito ang ginaw. Ang mga karniro po dito nasa labas. Tapos, meron din silang shelter dito.
Pero hindi sila pinapapasok na may-ari na gabi na, pasok na kayo. Hindi po. Yung shelter po nila doon, meron na po silang pagkain doon, tapos ang mga karnero, depende sa kanila kung papasok sila doon sa shelter nila o hindi. Kaya dito, nakikita namin na yung mga karnero dito, mas gusto pa nilang nasa labas, naglalakad doon kung saan nila gusto, o kung gusto nilang pumasok sa shelter nila, doon na sila. Yun ang naranasan ko dito. Kasi nasa karnero na yun kung papasok sila sa shelter nila o hindi. Pero dito po, hindi lang po gabi ang malamig. 24 hours po dito malamig. Kaya makikita mo sila kasi ang weather dito kahit walang snow, malamig po. Meron po dito na kahit walang snow, negative din po ang weather. Hindi po yan kisyo, merong snow, negative siya. Hindi po, kahit merong mang snow o walang snow, depende po sa weather na magni-negative siya. Kaya dito po, kahit mag-negative yung ng ship ng ship shelter. Are you comparing Winston Pen and the teachings of the Bible? Bro, Google. Meron akong litrato dito ng isang ship shelter. Bukas naman siya, bro. Yung dingding niya, bro. Actually, ganyan po. Ganyan po pintuan, ang shelter dito. bukas na bukas siya. Kung malamig yung panahon, nakakapasok talaga yung lamig. Ano paliwanag mo ngayon? Yan po. Ganyan yan po. Well, Shelter dito po. Okay. Ganito. Do you think the teaching of Jesus Christ is comparable to the Winston Pen? Hindi, bro. Inilalayo mo yung issue eh. Nilalayo mong issue. No. Ang sabi mo kasi, eto bro, nasa litrato dito ngayon bro. Nasa live ko ngayon, tingnan mo yung live ko diyan. Pinapakita ko sa screen yung litrato ng isang ship shelter kung saan bukas. Wala namang pinto. Totoo po yan. Yan po ang makita niyo dito. Ganyan po. Nakita mo yung aking picture dito, te? Yes, ganyan ang mga shelter dito. Tapos nasa background niya, puro po yan snow. Minsan po, pag may snow, dyan lang po yan sila. Kasi yan sa loob niya, dyan po nilalagay yung minsan ang pagkain. Anong ito, brother, Google? Okay, ganito. Let's use our logic. Number one, ang shelter na pinasukan nila ni Jesus Christ is shelter hindi ba din ito ng ba mga ito ba ito? hayop. Bro, ito pinapakita ko ba ship shelter? Bro, hindi naman ship shelter yung pinasukan nila Jesus Christ. Hindi naman ship shelter yun. Ito yung ship shelter pinapakita ko sa screen ngayon. No? Tingnan mo yung live ko ngayon. Anong paliwanag mo dito? Meron tayong settings na pinag-uusapan. Meron tayong settings na pinag-uusapan yung panahon ni Jesus Christ. Sige, okay, wag nating tawaging wag nating tawaging ship shelter yun. Wag nating tawaging ship shelter, pero pinatawag yun na animal shelter. Okay? Animal shelter. Now, if you are comparing the shelter now at the shelter noon, do you think Jesus Christ in an open shelter, doon ilalagay Jesus Christ, doon ipapanganak? Doon, hindi bro. Hindi nga mangyari. Hindi nga mangyari na open yan. Wait lang muna bro ha. Wait lang muna, klaruhin ko lang ha. Yung pinaglagyan ba ni Kristo is ship shelter yon o hindi? Animal shelter yun bro. Animal shelter. Animal shelter. So yung ship na nasa ibabaw ng bundok, yung ba ang tinutukoy mo na inilabas mula sa ship shelter? Kasi natin ang pinaliwanag lang ng Bible, hindi. Klaruhin ko lang bro. Yung ship na inilabas doon sa bundok kung saan nagpakita ang anghel sa mga shepherd, yun bang ship na yun ay inilabas mula sa ship shelter, yes or no? Verbatimly hindi yun pag sinabi. No. Verbatimly hindi. So hindi sila inilabas sa ship shelter? Hindi nga sinabi ng Bible. So kung hindi sila inilabas mula sa ship shelter, saan sila inilabas bago pumunta doon sa ibabaw ng tuktok sa bundok? Bro, you cannot answer the question na masasabi unequivocal kasi nga hindi nga nag-explain ng Bible.
sa panahon ni Jesus Christ eh. Dadala mo kasi doon. Kaya hinahabol ko yung argumento mo. Ang argumento mo kasi, wag nating i-compare yung nakikita sa panahon ni Ate Arlene sa panahon ni Jesus Christ. So, ibig mong sabihin, kasi kanina ka pa sabi, kaya nga may shelter kasi doon pinapapasok sa shelter. Ang tanong, yung mga ship na nasa tuktok ng bundok kung saan nagpakita ang mga anghel, sila ba'y inilabas mula sa ship shelter o hindi? O wala? Equivocally, ang Bible hindi nag-explain na yung mga hayop na binantayan ng mga shepherds kung saan napakita ang mga angel, sila din yung mga hayop na may-ari doon sa shelter na kung saan si Jesus pinanganak. Tama? Sa madaling salita, bro Google, wala kang ebidensya na yung mga ship na nasa tuktok ng bundok kung saan nagpakita ang mga anghel ay merong ship shelter. Ano nga pala ang logic? Bro, ulitin ko. Ang Bible, hindi siya nagsabi na yung mga hayop, yung mga karniro na kung saan nagpakita daw ng mga angel, ay sila yung may-ari doon sa shelter na kung saan sila. Ay, wala ko sinabing ganun, bro. Wala ko sinabi na sila ang may-ari. Yes. Ikaw lang yung sabi kasi na si Jesus Christ pinanganak doon sa loob ng ship shelter. Sabi ko naman, saang ship shelter doon? Sabi mo, sige, animal shelter. Tapos doon naman tayo sa bundok kung saan nagpakita ang mga anghel. Meron ka bang ebidensya na ang mga ship doon sa bundok kung saan napakita ang mga anghel ay merong ship shelter? May ebidensya ka doon? Bro, I would challenge bro. Gamitin natin yung intellectual natin. Wala na. Don't cut me out, ha? Don't cut me out. Okay. Ano Wala ba na. ang silbi? What is your logical explanation that there is an animal shelter, tapos walang hayop? Hindi, bro, yung animal shelter kasi na pinagsasabi mo, parang kuweba lang yun ba na nandoon yung donkey, nandoon yung baka. Specific kasi ang pinag-uusapan ship shelter. Kung doon sa mga, sabi pa, ito, ipapalala ko yung argumento mo, ito yung reasoning mo. Hindi pwede ilabas sa mga shepherd yung sheep nila sa gabi para pakainin kasi malamig. At dahil inilabas mo at pinakain sa labas, sabihin, hindi siya malamig. Yun ang argumento mo. So ang tanong, meron ka bang patunay na ang mga sheep doon sa labas ay pinalabas mula sa sheep shelter o meron silang sheep shelter? May ebidensya ka pa doon o wala? Okay. Let me answer. Doon sa tanong mo, wala akong ebidensya. Wala siya ebidensya. Let me ito na naman eh. Wala akong ebidensya doon sa tanong mo. Dito nga yung iba kang kanilo, wala nga shelter eh. Nasa labas lang talaga yung sila. Otherwise, you are intellectually bankrupt. Yung shelter na yun, bro, hindi yun pwede para sa mga langgam. Ang shelter na yun ay para doon sa mga hayop kung ano man silang hayop. Pero siyempre, karniro yung kadalasan doon sa kanila kasi mayroong pureba tayo doon na yung mga karniro nasa labas. Ang angel nagpakita doon sa mga shepherd. So, malalaman natin na yung mga sheep, meron talaga silang shelter. Kasi nga, meron ng shelter doon na walang lang. Kaso lang, hindi lang natin madugtong na yung mga shepherd na yun ay sila yung mamag-ari ngayon. Kung diyan tayo sa line of questioning mo, hindi na tayo gagamit ng intellectual. Tatanungin kita, ano ba ang proof mo na yung mga hayop, yung mga karniro na kung saan napakita ang mga angel, hindi sa kanila yung shelter na kanila Jesus Christ? Anong proof mo na hindi sa kanila? Wala kaming binabanggit doon, bro. Wala kaming binabanggit. Wala kaming binabanggit diba? na ganun. Ang sa atin kasi ganito, ini-insist mo kasi na kaya inilabas sa ship shelter yung mga tupa doon sa ibabaw ng bundok kung saan nagpakita mga anghel kasi hindi malamig ang panahon. Kasi kung malamig ang panahon, hindi sila ilalabas sa ship shelter sa gabi at hindi papakainin sa gabi kasi may ship shelter para sila ay hindi maano ng malamig na panahon. Yun ay ibig mong sabihin.
So nagpakita kami ngayon ng litrato dito sa isang ship shelter na bukas naman yung dingding. Napapasukan talaga siya ng lamig. Pero sabi mo naman, wag mo i-compare yung nasa Western sa panahon ni Kristo. O sige, bakit sa panahon ni Kristo? Sa panahon ba ni Kristo, may ebidensya ka ba na ang mga ship doon may ship shelter? O wala? Sabi mo, wala. Eh di wala ka nga. Talo ka na. Hindi. Bro, I'm sorry, no, bro. I don't know what intellectual you have. Sabi ko sa'yo kanina, kasi yung tanong mo kasi ganito, indirectly, gusto ko itanong na yung ship doon na binabantayan noong mga shipper na nagpakita ang angel, sa kanila ba yun? Yung doon kay Jesus Christ? Wala akong sinabing ganyan, bro. Wala tayong ebidensya. Bro, wala akong tayong sinabing ebidensya. ganyan. Ikaw Kaya- yung nagsabi, inilabas sila doon sa ship shelter kasi si Kristo nasa loob ng pasungan. Ikaw ang nagsabi nun, hindi ako. That is why I am telling you, use your logic that there is a Yes, I am shelter. using my logic. This is a Ikaw ang shelter. nagsabi nun, hindi Ano ako. ang Ba't purpose? mo pinabaliktad sa akin? Ako naman na magtanong ha. Kanina ka pa nagtatanong sa akin. Okay, let me ask you. Ano ang purpose ng shelter? Ano ang shelter doon? Ano ang nilalagay? Ito, pinapakita ko nga, para yung mga... Sagutin mo ako. Ano ang nilalagay? Ano ang nilalagay doon sa shelter? Ano ang nilalagay? Sabi natin, mga pagkain. Pagkain, sabi natin, Arlene. Ito, nasa screen ko naman eh. Hindi naman madidinan. Nasa screen ko naman nakikita ng mga nasa live eh. Mga damo po ang nilalagay dyan. Pagkain nila. Sandali, ma'am. Sandali lang, ma'am, ha? Gusto ko lang klaruhin. Sagutin nyo. Haystack ba ang nilalagay? Ayan, no, haystack ko. Ano po? Haystack ko. Oo, nag-i-stack po dito. May dito na magsasabi dito, nag-i-stack po ng mga damo para pakain. Para pakain during winter time. Sagutin nyo ako ng maayos, ma'am. Haystack ba ang nilalagay? Ito bro, panoorin mo kasi yung live ko eh para makita mo na may haystack Sagutin nyo talaga ako sa ng loob. maayos. Sagutin nyo ako. Haystack po siya. Bro, Dito po, pag summer po, bro, nagtatanim po sila ng mga pagkain damo. Tapos yung mga haystack po, yun po ang pundo nila para po winter time na pagkain po. Mga haystack po siya. O, sige, ma'am. Haystack, ma'am, ha? Haystack. Now, tell me or show me any picture na doon sa Israel, doon sa Bethlehem, merong pundong haystack doon. Sige. ay Kita wala mo. kang ang ibig. Bakit? Bro, binapaliktad mo sa amin ng burden of proof eh. Arlene. Bro, Google. Living in the United States because we have Napaka ano Wala na, pabalang na siya. ha? Oy, eto ho. Ma'am, Ang pinapakita namin dito na may haystack, ito yung ship shelter na nasa screen ko at sa nakikita ni Ate Arlene doon sa kanya sa Amerika. So, Correct ship po. shelter Correct. doon, yun ang dinidescribe niya. Ma'am, Wait lang. Gusto mo mag-picture? Yun, Bigyan kita ng picture dito. yun ang This time. dinidescribe ni Ate Arlene na merong haystack, merong pagkain. Yung nakikita niya doon. At yung sa akin naman, itong pinapakita ko naman sa screen, may haystack sa loob at may pagkain. So, yung aming sagot nandito. Tapos, bibigla kang tatalon, meron ka ba may pakitang picture na sa panahon ni Jesus Christ? Bakit? Meron na bang kudak ng panahon yun? Ano ba naman to? bro, ganito, bro. I know what is haystack. Okay? Alam mo naman yung haystack. Alam mo naman yung haystack. Pagsagutin mo naman ako. Like, you are like finding a needle in the middle of the haystack. Alam mo yung I haystack? know what is haystack. Alam mo ba, bro, kung anong haystack? Alam mo ba Alam kung mo anong yung haystack? dagami. Okay. Oh, Yung haystack ng sinasabi ni Ma'am Arlene dyan sa Wisconsin, mga damo yan na sa kanila tumutubo. Have you seen, nakapunta ka na ba sa Israel? Have you seen those kinds of grass na tumutubo sa Bethlehem? Kaya ka, tinatalent kita. Yan po, yan din po ang klase ng Sandali lang. haystack dito. Tinatanim po yan dito. Yan haystack sa Israel at saka dito. Paringan lang po yan. Tinatanim po talaga yan. Exclusive for carnero. Ma'am, kaya sinasabi ko yan. Don't fool us. We've been there. At saka, damo po. Of a resident in Redland, nakapunta kami doon sa Israel mismo. Ma'am, hindi tumutubo ang haystack ng mga taga-Wisconsin doon sa Israel kasi desert po
ang Israel para mo. Ano Okay? Israel desert? Hindi, mas lalong tumutubo yung tumutubo nga dito naman malamig. Nando? Ano ang Israel desert? Ang Israel desert? Nakapunta ka na ng Israel, wala? Sagutin mo lang. Desert bang Israel? Yes. Nakapunta Desert, ka walang kahoy mo doon, walang punong kahoy doon. Yan ang pagkakaalam mo. Hindi, Kasi hindi ka wala nakapunta bang doon. punong kahoy doon. Hindi ka kasi nakakita ng Israel. Yun ang pagkakaalam mo kasi. Hindi nakakita ng Naging Israel. desert, bro. Bro, tuwing December 25, nagbi-video call Ay, kami sa nako. kanila. Bro, Ay, tuwing nako. December 25, nag-video call kami sa kanila para ipakita sa mga tao na December 25, walang makapal na snow sa Jerusalem. Nagbi-video call kami. Alang-alang pag Bakit hindi napunta namin tayo sa nakikita snow? ang Israel, ay nagbi-video call kami, nasa Israel yung ka-video call namin. Kung may snow ba, bro? Wala bang snow sa ano? Wala bang snow sa desert? Okay, ang sabi naman dito ni Brother Jovan, So, wag mong sinano, bro. Ikaw yung kinakausap. hindi, bro, Wala bang snow wag sa mo desert? kasi, Wala bang snow sa desert? ikaw ba, yung mga tanong mo ba, hindi tugma sa mga sinasabi namin ba? Wala bang snow sa desert? Wala bang snow sa desert? Sagutin mo ko. Walang snow sa desert? desert. Hindi, kasi you're debunking my statement. Tanong ko sa'yo, wala bang snow sa desert? Hindi, ba't ka napunta dyan? Wala akong sinabing ganyan. Kasi you are Ang debunking sinabi me. Sabi mo kasi, bro, sa December 25, kami lagi Hindi. nag-video call sa Jerusalem para ipakita sa mga tao na sa December 25, walang makapal na snow. Nagkakaroon Wala, lang ng hindi ko pinag-usapan ng snow. nagkakaroon lang ng makapal na snow doon sa kalagitnaan ng January to February. Nagkakaroon ng Bro, snow doon. bro, Lando, nagsabi ako na ang Israel is desert. Oh, Nang tanong ko, ikaw tanungin ko dyan. Tanong ka. Tanungin kita, ang Tatanong desert ako, ba desert nagkaka-snow o hindi? Tama. Tanungin kita Tama, ngayon. bro. Sagutin mo Oh, na ako. ikaw Sagot ako ng tanungin sagot ko. sa'yo. Oh, Di, sino- sagot ako ng sagot sa'yo. Ay, Sagutin mo nako. naman ako. One time lang. One time ang lang. Israel ba ay isang One desert? time lang. Ano ka? Ang problema, Ang Jerusalem ba ay isang desert? ay, nako. Hindi ba kayo, hindi ka nakapunta. Bro, wag mo akong pagyabangan kasi ang kono-contact namin nandoon nakatira. Pagyayabangan, okay? Hindi ako Oh, nagkakaroon. tinan mo. Bro, tinan mo. Sabi ni ChatGPT, ang Jerusalem ay hindi isang disyerto. Ngunit ito'y bahagi ng rehiyon ng gitnang silangan na may tuyong bahagi. Oh. Bahagi. Yung bahagi. O yung bahagi, bro. Mali. Yung buhangin, bro, ha? Nakikita na, mali pa. Ulitin ko ha. Ang sabi dito, ang Jerusalem ay hindi isang disyerto. Ngunit ito ay bahagi ng rehiyon ng gitnang silangan o Middle East na may tuyong bahagi. Yung Middle East ang may tuyong bahagi. At disyertong kalapit. Walang sinasabi ito na ang Jerusalem ay disyerto. Ito talaga. No. Lulukuhin pa ako. Totoo po yan, kalahati. I've been there, bro. I've been there, okay? Ikaw na hindi nakapunta doon, ang tinutukoy mo dyan, baka yung buhangin. Okay? Tinutukoy mo dyan yung buhangin. Iba ang, alam mo bro, ang mga damo. Bro, ChatGPT na ginagamit ko, bro. ChatGPT na ginagamit ko. Hindi direktang masasabi ang Jerusalem ay isang disyerto o desert. Hindi Anong siya problema disyerto. eh? Ba't pipilit mo disyerto? Yan ang problema. Yan ang problema. Anong Hindi problema? mo pa napuntahan. Hindi ka pa nakapunta. Sige, tatawagan si Brother Juban. Problema ka talaga. Nag-i-insist ka eh. Yayabang. Tatawagan si Brother Juban. Tawagan mo. Oh, sige. Oo. Tatawagan si Brother Juban. Kung talagang nag-i-insist ka dyan eh. Huwag ka mag-insist kasi meron kaming contact doon na doon talaga Israel, nakatira. Israel. Sige. Ay, another call muna. Wait lang ha. Bro, pakisagot. Saglit. Para tanongin, kung desert ba ang Jerusalem? Hindi po lahat desert.
Sa kabilang dako lang po yan. Yun, tama nga yan. May mga part na, lalo na Tagulan Heights. Tagulan Heights Sa talaga. kabilang pala, te, hindi pala sa buong Jerusalem. Hindi po buo. Sa part of Israel. Hindi po yan buo. Sa kabilang dako po yan. Meron part na desert, meron din part na hindi. Hindi direktang masasabi na ang Jerusalem ay isang disyerto. Matigas ulo mo eh. Bro, dyan bro. Nilalahat po niya eh. Nilalahat dito sa Israel. Palace yung Dito sa Israel. ano bang klaseng palace yan? Nilalahat po niya. Hindi Labas po. din, tawag na Sa west side po, mayroon Mo talaga pakrima dito sa live bro. Eto. Tao, hindi mo talaga pinapalam. Talagang hindi kita palalampasin dito. Pasensya ka na ha. Ang okay lang na Okay ha. Eto. Ang ginagawa mo, brother Google, policy of imposition. Makinig ka. Makinig ka ha. Bro, makinig ka. Policy of composition. Ano yung policy of composition? Assuming that parts or members of a whole will have But the part of Israel is not really a lot of desert. It's not desert. The whole center is desert. Only the whole center. Most of the center. Most of the people live on the coast. Oh, Balik ka lang muna saglit. Bro, Google, ang sabi dito, ang ginagamit mong fallacy ay tinatawag na fallacy of composition. Ano yun? Assuming that parts or members of a whole will have the same properties as the whole. This leads to wrong conclusions because what is true of the different part is not necessarily of the whole. Wait lang. Bro, Juban, wait lang ha. Ako muna to. Talaga, luloko. Okay, habang nag-call ka pa. Hello bro, Juban. Hello bro, Juban. Hello bro. Clarin ko lang ha. Sabi kasi Oo. dito ni Holy Google, ang Jerusalem daw ay isang disyerto. Totoo ba 'yon? Ay may part dun sa pagka nandun ka sa magagaling ka dito sa Bet-Shean, dadaan ka doon. Madadaanan mo talaga may mga part ng disyerto pero doon sa mismong Jerusalem syudad 'yun kapatid. Syudad. Napakalaking syudad 'yun. Oo. Parang Yari. nasa Makati ka. Parang nasa Makati ka kapatid. Parang nasa the Fort Ilocandia ka pag nasa Jerusalem ka. First class ang city na 'yan. Center ng syudad ng Israel, ang Jerusalem. Ano masabi? Pero Ano? pero kapatid, Bro, kung hindi mo ako palusutin, makikinig lang talaga ako sa mga sinasabi mo lahat, bro, Jando. Pero if you let me illustrate the Israel. Ang Israel, bro, hindi siya kagaya ng lupa natin dito na Naris. Actually, may mga kahoy siya. Unlike doon sa mga San Dunes talaga, no? Lalo na sa Negev Desert. Pero ang Israel may part naman na abundant siya kagaya ng claim nila dito sa taas, dito sa north part, dito sa may Golan Heights, lalo na dito sa may Galilee na part. Pero even doon sa may Galilee na part, bro, may mga kahoy. Pero makikita mo, brown na brown talaga yung kadalasan ng mga damo dyan. Parang sa Galilee, bro. Kineret, Galilee, part of Kineret, bro. Brother Juban. Yung sa Jerusalem naman, bro, yung sa Jerusalem, paano mo kasi masasabi na either desert siya or yung magandang lupa kasi puro naman timin. Yes, bro. Yung lugar na yung pinuntahan mo yung bundok kung saan nangyari yung pagpakita ng mga anghel sa mga tupa, yung pinuntahan mong bundok. Yung ba'y bahagi, yung ba'y disyerto? Saan yun, bro? Saan, bro? Yung Saan? bundok na kung saan nagpakita ang mga anghel ba? Nung yung pinuntahan mo ng doon sa napakita ang mga anghel, yung bundok na yon, disyerto ba yon? Bato-bato yun, bro, Kaya nga may mga batuhan yun. Yung kung makikita mo sa simbahan, may video tayo dyan. Yun nga. Tayo dyan, bro. May document tayo dyan, bro. Ang Judean Desert, yan yun, bro, sa east of Jerusalem. May mga part nga yan, bro.
hindi mismo sa yung isang ano, pagka may dumadaan ka, example, mga Palestine na ang nakatira doon, bro. Kasi dito, bro, halo-halo. Halo-halo ang nakatira. May mga Kristiyanong Katoliko, okay? May mga Palestino, may mga Hudyo. Kaya tatlo lang yung pananampalataya dito, kapatid eh. Okay? Yung Shabbat ng mga Kristiyanong Katoliko, Shabbat ng mga Islam at Shabbat ng mga Hudyo. Tatlo yung kinikilala lang, nakikita ng pananampalataya. Dito wala nang iba. Wala nang iba, kapatid. Ngayon, kung pupunta ka dito sa siyudad ng Jerusalem, bro, kung example nang galing ka sa sinasabi mong Galilee, bro, walang ano doon, bro, Galilee sa Kineret. Ano yun? Yun yung matatagpuan mo yun sa yun yung tubig doon na tabang na Sea of Galilee, pero tinawag na Sea of Galilee, pero yung tubig ng tabang Yung hindi lake. maalat. Lake. Yes, Oh. yung lake. Yung dadaan ka, bro, dadaan ka ng Bethshean papunta doon sa Mount of Temptation. May mga part doon, bro, Palestine area yung bro, may konting mga disyerto doon. Palestine ng part na yon. Pero pagkatahak mo ng Jerusalem, makikita mo at bubungad yung malaking syudad ng Jerusalem. Yun, bro. Pwede ko bang matanong ang sa'yo, Jerusalem Pwede hindi ko bang siya matanong hindi siya dyan? disyerto. Sa malinaw na pagkakasabi, ang Jerusalem ay Brother, hindi disyerto kundi isang syudad. Yes, bro. Yung West Bank, yun yung tinatawag nilang West Bank. Pag nasa West Bank ka, territory na ng yan, Palestine. East of the Judean Mountain. Dito sa east part ng Jerusalem Desert. Papuntang Dead Sea na yan, bro. Yan, papuntang Elat, papuntang lalakbayin mo naman, nadaanan mo na yan yung nagkakagiran yung Gaza, deserto na yan, part na yan ng Gaza. May deserto yan. Saglit lang, bro. Di ba ka naman ulit? Dediretso ka ng, pwede, dadaan ka ng, bro. Kung okay lang, ano, bro? nagpapaglo. Bro, good evening ulit, bro. Do you agree with me na ang Israel is most rocky places? Yun bang hindi kagaya dito sa atin ba na abudansya ng mga damo? May mga green part na mga tanim, pero most rocky talaga. Yung bato-bato talaga. Instead na makita mo lupa at mga damo, is bato. Do you agree with that? Ngayon? Oo. May mga part na talaga. May mga part na talaga. Gusto ko lang i-expound. Bro. Gusto ko lang sana i-expound. When I say desert, kagaya ng California na setting, hindi yung desert na puro buhangin. Pagka sinabi natin na desert, kagaya ng sa California, may mga tanim siya. Pero yung mga kulay nila, hindi naman talaga green na green. May mga kahoy na malalaki green ang damo, ang dahon. Pero most of them, they are not green. Yung damo kasi ng Israel, kakaiba talaga kasi dito sa atin. Pero may mga part na kagaya nga doon sa north part, maganda naman yung mga ano nila doon, yung mga damo nila. Pero most rocky talaga. Pagka nakita mo talaga. Yes, bro. Ang north kasi, kapatid, ang north kasi niyan, diyan nabubuhay yung ikinabubuhay ng mga Israelita. Diyan nabubuhay lahat yung sari-saring mga prutas at mga farm nila. Nabubuhay lahat diyan, bro. Napakasagana yan, yung north na yan. Pag kasi binabanggit mo ang south, bro, dito mo na matupupuntan yung Gazan Desert, dito sa Judean Desert, mga Palestine territory yan. Patapusin mo kasi ako, kapatid, para maano mo ha. Pagkano lumakbay ka dito para ano, yung kapatid natin. Nakapunta na ako dyan, bro. Nakapunta na ako dyan. Sorry, anong pinuntahan mo, bro? Anong pinuntahan mo? Nakadaan ka ng Mount of Temptation. Yung pinunta namin dyan, bro, nakapunta kami doon sa Egypt, sa Jordan. Yung tatlong country. May part yun kasi ang border naman dito, bro, ay lupain eh. Hindi kagaya natin, water ang border natin. Tumawid-tawid ka lang, Jordan, yun yung sinasabi ko kanina, yung Elat. May mga part doon, bro, doon na may disyerto talaga. Pero hindi naman lahat disyerto yung inaano mo na Jerusalem. May mga part din. Example, kung nagta-travel ka, kapatid, ito example pupunta ka ng Pilipinas, edi may madadaanan ka ding part na nagdudugtong sa disyerto, pero hindi mo sasabihin yung Pilipinas yung disyertong bansa. Kasi, di ba, yun example ko lang, kapatid siyempre kung nagdudugtong ka sa Egypt, yung dudugtungan mo sa Israel, yung part sa Egypt, part ng Elat,
siyempre may part doon na disyerto. Alam nga naman, makakat din yung border mo doon sa disyerto na yun. Nagigets mo yung brother. Yes naman. Kanina ko pa in-explain kasi brother na yung Israel, hindi nga sila kagaya. Kasi ang pinag-usapan namin kanina is yung mga karnero pinapakain ng haystack. So ang point ko naman, hindi ka makakuha ng haystack kung dyan ka sa area ng Jerusalem. Kasi ang damo dyan, hindi kagaya ng damo doon sa northern part na abudansya doon sa baba. Hindi, saglit lang bro. Saglit lang. Hindi mo ba alam yung kinakain din ng mga karnero o mga tupa bro, kahit yung mga dry na, yung hindi green na palay, okay lang. Yeah, well, that's my point. Yeah, yan ang yan bro. Ganun. Saglit lang bro, patapusin mo ako. Kaya nga, kahit na darating yung winter time, na nagiging brown na kulay na yung damo bro, still they can eat bro yung ganong klase ng damo. Hindi porket gaya siguro pag tao ay hindi na presto, hindi na green, hindi ko nakakainin. Hindi. Yung tupa bro, kahit nakatambak yan bro, at darating yung time ng summer o autumn na klima, kakainin pa rin nila yung kapatid. So anong pagkakaiba nun? Gusto mo kasi parang kambing bro, basta green kakainin, hindi kakainin pagkatuyo na. Hindi Doon tayong gumawa ng assumption kasi ang pinag-uusapan namin kanina, doon kasi sa Amerika bro. Assumption daw yung ginagawa. Anong assumption? Hindi assumption. Paano naging? Alam mo naman yung haystack kayo Hindi. Yung mga masyadong malalaki, yung binibilog nila na sobrang laki na nilalaki. Yung dahon nga bro, yung dahon bro, ito yung dahon nga ng olive tree, yung dahon ng olive tree, parang kabayo yan na talagang abutin nila yung dahon para makakain din doon. Pwede rin yun. Wala naman tayong problema dyan. Ang ibig kong sabihin, pakinggan mo saglit. Ang ibig kong sabihin, kasi pinag-usapan namin kanina, in win content, ang mga doon, ang mga farmer doon, nag-ano nga ng haystack. Nakikita mo yung haystack sa US na binibilog nila ng sobrang mataas, sobrang dami. Kasi magandang lupa ng Wisconsin Kasi marami din karnero doon, Wisconsin. Sabi ko dito sa Israel, hindi ganon yung haystack na sinasabi dyan, na sobrang dami. Yes, ang lupa, ang mga damo dyan brown. Kinakain pa rin ng hayop. Okay? Wala tayong problema. Kinakain pa rin ng hayop. Pero pagka naglagay ka ng haystack dyan sa Israel, hindi kagaya doon sa Wisconsin na sobrang dami na abot ng traktor nga ang nag-harvest. I've seen Wisconsin. Anong diba, bro, actually, I'm not living in the USA. Pero meron kaming bahay doon sa Redlands. So, yun ang gusto ko na hindi ko masyadong dinidikit yung Wisconsin, ang US na haystack dito sa Jerusalem. Maglalagay sila kagaya ng mga ginagawa namin dito sa Pilipinas. Pero hindi ganun kadami. Kasi ang dami-dami kasing damo doon sa Amerika. So, bakit bro? Napaka-big deal sa'yo yung napaka-big deal kasi sa'yo. Marami o maliit. Basta makain ng tupa bro. Yun ang ipupunto mo doon. Hindi naman ganun. Yun dapat yung kasi madami, maliit o kahit kokonti ang ilalagay mo yan. Still na kinakain ng tupa yun. Ayan. Basta narinig ko kanina sa'yo bro. Wala ka sa pinag-uusapan namin kanina. I understand nyo. Hindi bro. Kasi wala ka naman sa kanina sa pag-uusap namin. So it's okay. Everything is clear sa iyo. Ano mo kasi yun nga. Bro Google kaya tinawag ko si Brother Joban kasi baka sabihin mo mahina ka dyan do kasi wala ka naman, nakapunta ka naman sa Jerusalem. Hindi kaya ako tumawag na nasa Jerusalem para i-debunk lang yung mga sinasabi mo Bro Jando, alam mo Bro Jando, no? With due respect to you Bro Jando, kaya ako nakipag-usap sa iyo. Hindi ako naging subjective dito sa pag-uusap natin. I'm not talking about yourself. Okay, dito lang tayo sa pinag-uusapan natin. Kanina, clarification lang ang sinasabi ko sa iyo kasi ayaw mo kasing maniwala na yung shelter na pinaglalagyan diyan ng mga animals, ng mga hayop, ng mga karnero diyan sa Israel.
Hindi yan tambakan lang ng haystack. Kagaya ng ginagawa nila sa Wisconsin na, okay, pwede nila tambakan ng haystack na sobrang dami kung ano mang yung sinasabi Tambakan ng ninyo. haystack. Well, sa Israel, bro, Wala sa Israel, bro, wala akong sinabi, bro, na tambakan ng haystack. Pinakita ko lang naman yung well, picture dito sa live na mayroon Israel, talagang bro, haystack sa loob. Wala akong sinabi na yes, tambakan siya ng haystack. yes, because you agree with ma'am kanina. Ang pilit ng sinasabi na yung shelter doon sa Israel, hindi yung tambakan lang. Nilalagyan talaga ng hayop yon. Kung meron man silang matambak, bro, hindi ganun kay dami sa Wisconsin. Kasi ang Bro, Niya- bro. Nag-agree, bro, nag-agree Bro. si Ma'am Arlie sa picture na pinapakita ko sa live. Nag-agree siya. ikaw nga, nag-agree ka nga sa kanya na ang hitak nilalagay doon sobrang dami doon. Haystack naman talaga sa bigla ko sinabi sobrang dami. Ang sabi ko, Kaya, nilalagyan ng haystack at pagkain. Wala ko sinabi sobra. Kaya nga, I am explaining may to you. pinakita akong picture dito eh. Bro, may pinakita akong picture dito bro sa live. Nakikita sa live yung picture. Kaya I am explaining to you the distinctions between the hitak of Wisconsin. Nag-i-insist ka na naman. Ito nga yung ano eh. Pinakita ko. Sabi ni Ma'am Arlene, oh yan, ganyan talaga itsura, ganyan talaga itsura. O nag-agree siya dito. O ano sa loob, may haystack. Totoo yan. Talaga may haystack sa loob ng ng ship shelter. Tsaka wala kami sinabi na, tambakan ng haystack. Wala kami sinabing ganun. Ko talaga. At saka bro, saglit bro, ako bro. At saka yung nakita na pinakita ni bro dyan doon na picture, kapatid. Dito sa Israel, meron din ganyan. Alam mo kung saan nilalagay yung tupa doon? Yung mga buntis lang. Pero yung iba na sa labas. Oo, Kasi tama. yung buntis. Buntis lang Bro, nilalagay. maniwala ka kasi bro. Ay, kung may pagkakataon lang ako, ay talagang pupunta ako doon at paririnig ko sa'yo. Yung mga buntis kasi bro, inaalagaan nila yan. Diyan nila ilalagay yan sa lalagyan nila. Pero open yan bro. Open. Open. Meron Tamo, open. Open bro. Hindi gagawin mo namang gymnasium. Ganun ang tirahan ng mga tupa. Hindi ganun ka, kapatid. May mga butas-butas yan na tinitirahan ng mga tupa para lang sa mga buntis minsan. Parang mga buntis na tupa. Ay, nako. Imaginasyon pala. Yan. Yan ang Okay. purpose. Kaya puto mo. Ano ba kasi dito ang natin, contention natin kasi dito. Number one, bro, ang sinabi mo kanina dito is, okay, napunta tayo dito sa shelter, no? Shelter muna tayo focus. May mga shelter na bukas. Right? May mga shelter na bukas. Pero, since pagpasok ko kanina, ang contention natin dito, yung pinaglagyan kay Jesus Christ, na walang hayop doon na sa labas sila. So, let's talk about the shelter. If the shelter is open, doon ipinanganak si Jesus Christ. And the basis of the design of the shelter is now, yung pinapakita ni Brother Jando. Hansap na ako kasi yan ang basis eh. Pero if you try also to research the ancient, 2,000 years ago, imagine nyo naman, 2,000 years ago si Jesus Christ pinanganak. And try to research also what is the ancient design of the haystack. At least bro, hindi siya ganun ka-open. Kasi nga bro, you have to protect the livestock from the prolonged exposure of cold. Ganyan. The prolonged exposure of cold. So, it is very logical to think that yung shelter na napasukan nila ni Mary at ni Joseph is capable para yung batang si Jesus Christ hindi malamigan. It's very logical to think. Pero kung gamitin nyo yung design ng shelter sa ngayon na nakikita nyo 2 years after, well, wala na tayong dyan. Ayaw ko makipag-argue dyan. Ganun bro. Ito bro, may akong kay ChatGPT, sabi niya, maraming scholar ang naniniwala na ang lugar ng kapanganakan ni Jesus ay isang yungib na ginamit bilang kulungan ng mga hayop. Nakaraniwan sa Judea noong panahong yun. So siya ay isang yungib na ginawa para bang bahay na ginawang office. Hindi siya office, office. Parang bro Jando, yung ginagawa din nila dito, gumawa lang sila ng simpleng butas-butas
na open space yan, Oh, na yung mga nabubuntis na mga tupa, doon nila ilalagay pansamantala hanggang Yes, mga anak. it's possible, Ganun. yeah. so, Wala namang masama yun, bro. open nga, So, open. bro, Open. sandali lang, bro. Open. If ever you agree with the most of the historians, bro, na yungib ang tinalalagyan, I don't know kung yungib, bro, para sa'yo open. Bro, Kung yungib ba para sa'yo ay open. talagang I don't know. open, bro. Ang picture, pinapakita ko naman picture sa live, open talaga ang picture, bro. Open. Open yan. Oo. Ganyan Pero nga yan, bro. pero hindi open. Pagka inopen mo, bro, hindi na yan yungib. So talaga. Ano ba naman yung yungib sa'yo? Ano ba naman yung... Bro, ano ba yung yungib sa'yo, bro? May Ano bang pinto. yungib? Ano bang yungib sa Cebuano? Ano bang yungib sa English? Langob. Translate mo nga. Langob. Langob. Oh, langob. Oh. Ang langob ba, naipultahan o wala? Yes, entry nga ang sinabi Ha? ko. Kadagang Hindi langob ko sa pa pool, wag sinabi. ipultahan. Yeah. Bro, anong pinagtatawanan mo, bro? Kanina, bro, you're telling that is open. Ang Open industry, bro, pag talaga. sinabi yungib, Bro, open, bro. Nasa picture. Ikaw kasi, kanina mo sabi na sa picture, pinapakita ko naman sa live eh. Dadak ka ng dadak. Tingnan Okay. mo sa live ko para makita mo ang Dando, picture. bro, please answer me with this. Yun bang tinutukoy mo na design or yung nakita mo dyan ngayon na pinopost mo, may capacity ba sa bro to protect from cold weather? Maliban doon sa opening ha, siyempre lahat naman may entrance, diba? Lahat naman may entrance. Wala, hindi lang gated. Okay, hindi lang gated. So, yung na sinasabi mo, may capacity ba siya to protect from the cold? Bro, may capacity talaga siya, bro. Pero hindi Okay. siya Thank you, bro. 100, hindi siya 100% talaga kasi talagang bukas ang gilid niya. Talagang bukas. Yeah. Mm-mm. Mm-mm. Ano ba? Maliban sa entry, bro. Maliban sa entry, bukas ang gilid. Magpakita pa ako ng isang animal shelter, ha? Ng isang Bro, ano. maliban sa entrance niya, bukas din ang gilid. Oh, bukas. Hindi, yung gilid na bukas, yun ang entrance. Yun nga. Mm. Yun ang ibig nating sabihin. Ako naman bro, I don't stand na bahay talaga kung ano man. Basta shelter talaga yun ng hayop. Yung nilagyan ng Magbigay pa tayo ng isa pa. So, they have capacity to Hindi. protect you from cold. Magbigay Yeah, pa ako ng capacity isa pa, ano, para para talagang makita. I don't know si Brother sa Jerusalem if he disagree with my idea about doon sa Masyado mo kasing, bro, masyado mo siya kasing binibigyan ng mali siya, pati yung mga yungib-yungib na yan at mga, ano naman kung maglagay sila ngayon at saka nung kapanahonan ngayon. Basta ang point dito, bro, saglit lang makinig ka, bro, ha? Basta ang point dito, ang tupa, bro, may kakayahan na mag-stay kahit 24 hours, kahit nag-i-snow, kahit makinig ka, kahit na umuulan, mag-i-stay sa labas kasi yung wool nila hindi tumatagos ang tubig o snow sa balat nila. So ano pa bang kailangan mo ipaglalaban doon? Dahil hindi kailanman... Sa lamig daw, brother Juba, sa lamig daw. Hindi nga tumatagos sa balat yung... Hindi nga tumatalab na, kapatid. Bro, from Israel, ganito. We have this Hindi nga tumatalab. na pinag-uusapan namin. Kasi bro, if we agree to each other, stop na natin to. Kasi we agree to each other. Eto, And then, this is an intellectual conversation, bro. No? This is an intellectual conversation. That's why we are proving a proposition dito sa pinag-uusapan natin. bro, Okay? Walang pilitan dito. Hindi Bro. ko pinipilit si Jan. Bro, di Google. We're talking about it. meron pa ako We're dito, talking about isang litrato ng ship shelter, talagang bukas We're talking ang about gilid, tapos may haystack sa gitna at may pagkain. O, tingnan mo yung live ko ngayon. Tingnan mo live ko yun. Eto, isa pa ito. Hindi ako bro. Hindi ako maka-view. Pasensya ka na. No problem, bro. Bro, kapatid na Google, ito tingnan mo. Pag yung tupa, tinanggal mo ng wool at yung skin nagpapakita, ilagay mo sa labas, sigurado yung manginginig talaga. Manginginig. Pag inahitan mo yung buong balahibo niya. Pero, bro, ito naman, saglit lang, patapusin mo ko. Sige. Kung nandun naman yung wool, na special na talagang yun ang pagkakorte ng pagkatupa niya, na talagang nagawa yung tupa dahil sa wool, na pwedeng ang magtagal sa labas kahit nag-i-snow o kaya umuulan. Yun yung naging role ng tupa dito sa mundo na ito. Bakit mo pa ipagpapilitan yung gusto mo?
Pero pag inahitan mo yan, tanggalin mo yung wool, ilagay mo sa labas, kapatid, talagang manginginig at maninigas yan. Pero hindi yan ang kinorte ng Diyos. Saglit lang bro, hindi yan ang kinorte ng Diyos sa tupa na yan. Inilagay ng Diyos yung wool dyan sa katawan ng tupa na yan para sa proteksyon sa snow. Special na mga hayop na yan para sa mga country na nag-i-snow. Ay, ewan ko. Alright. I hope you're not offended, no, doon sa mga pinag-uusapan natin dito. Please, remove to your mind na pinipilit kayo dito. Bro, it's just a friendly and intellectual discussion about our theological differences. Okay? Huwag niyo masyadong dibdibin, bro. Heto tayo nag-uusap about our theological differences. Prove kung anong stand niyo, I will prove what is my stand. So the contention kanina sa pinag-uusapan bago ka pa tinawagan, ganito. December 25, according to Catholic studies or ano man yan, kung ano mang mga stand ng Catholic, si Jesus Christ pinanganak ng 25. Doon sa shelter or doon sa Cebuano, pasungan ng mga hayop, baka or whatever doon, or sheep shelter doon. And then walang hayop doon sa loob, nasa labas sila. So the fact na ang angel nagpakita doon sa mga shepherd. So wala talaga. Now, I said kanina na it is very logical to think na yung shelter na pinasukan nila ni Jesus Christ, pinapasukan talaga yun ng mga hayop. Okay? Now, ang sabi ko kanina na ganito, ito naman yung sa aming pag-aaral. Maliban doon kay Historiano na sinasabi niya na may snow, no? Maliban, sa aming pag-aaral ganito. That is why hindi ako naniniwala na December 25. Based on my experience and on my study, na kapag sobrang lamig, kagaya ng mga 8 degrees o 6 degrees, according to my study, bro, yung mga traditional shepherd talaga, they protect their livestock from prolonged exposure of cold. Yun ang sinasabi. Prolonged exposure of cold. Sang-ayon naman ako sa sinasabi mo na yes, they are designed talaga yung mga wool nila kayang-kaya. Pero paano yan? Yung mga books na binasa ko, yung mga traditional na mga shepherd, pinapasok nila for the prolonged exposure. Paano nila? So, dahil wala sila doon, bro, ganito yung study namin, dahil wala sila doon sa kanilang shelter, hindi mangyayaring December yun. Most probably, bro, sa akin, bro, verbatimly, hindi mababasa ito sa Bible or sa anuman. Sa aking study, nangyari ito na pinanganak si Jesus Christ. Baka nasa month ng baka nasa month ng mga October or September.